Nakatanggap po ako ng isang mensahe sa inyong miyembro, isang miyembro po ninyo na bakit parang hindi yata fair kapagka yung humaharap ang ating kapulisan sa mga leftists, ano, sa mga sinasabi po natin na ah, yung mga laging nasa kalsada, opo, na nakakapagbigay ng minsan ng kaguruhan, opo. Humaharap yung ating kapulisan na naka-helmet at meron lang panangga. At yun naman po ay parang handang-handa na sila sa komprontasyon. Pero doon daw po sa inyo na sinasabi po ng ating mga bayaning pulis na hindi naman sila gagawa ng anumang hakbang para masaktan kayo, pero bakit sila naka-full battle gear? Ito po ba yung posisyon ninyo? Bakit sila naka-full battle gear, hindi sila naka-normal lang? Pag umaharap sila doon sa mga leftist na alam naman natin nagkakaroon ng komprontasyon, helmet at panangga lang, pero sa inyo, may helicopter pa. Ganun po ba? Kailangan po, ma-resolve po natin eh. Kailangan magkaroon po tayo ng solusyon ano, sa problemang ito sa inyo pong ano. Ano po ang kahilingan po ninyo? Opo. Mr. Chair, permission to talk. Maraming salamat po sa pagkakataon uli makapagpaliwanag. Yung tanong po nyo na yung sa pag-attack nila, kasi kung mag-warrant of arrest, bakit madaling araw? Ganun ba? Tama ba yun? Alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw? Sabay-sabay sa 4 na compound? At kung warrant, di ba dapat may talagang sino ba ang hahanapin nila doon sa particular na lugar? Kasi sabi nila marami naman yung kasama ni Pastor. Ang tanong namin, sino? Tapos, bakit hindi nila hinintay yung lawyers? Hindi naman nila binigyan. Sasampa ka agad. Nakita nyo naman kung gaano kadami. Bakit? Ako mismo, first time in my life, na nakakita ako ng staff na ang lalaki talaga ng kanilang mga baril. Akala ko talagang hindi ako makaget over, Senator, kasi hindi talaga kami sanay na ganun na ba talagang, bakit umabot sa ganun? Ano ba? Ilang beses na kasi sila nag-search. Tapos warrant of arrest ang dala. Sa Kitbog, wala pong warrant of arrest. Picture lang. Pinakita lang kung kilala nila. Tapos ginising na madaling araw, yun sinabi ni Carlo, hindi talaga. So sa Kingdom of Jesus Christ, okay, unahin natin sa Central Headquarters. I was also there, as well as Carlo. So, ma'am, sinasabi niyo po, ma'am, na hindi nasunod ang tamang Hindi po. proseso. Hindi pa talaga nasunod. Kung nakita niyo sa video, ewan ko kung bahintulutan niyo muling ipalabas yung video kasi nandito yung mga ground commanders. Baka meron din po silang masasabi sa ginawa nilang paglusob. If you would allow us na para at least makita nila na ganun, kung papayagan po muli na ipakita po natin ano po talaga yung nangyari. Para sa Unahin natin kaalaman. yung may namatay. Gusto kong Okay, sa Kitbog. Colonel Romualdo, please brief us. You're the ground commander. Assistant Ground Commander, Your Honor. So I'm going to talk to the ground Sir, commander. Ground Commander, sir. Colonel Santiago, sir. By virtue of my position as the DRDO, automatically I'm the Ground Commander, sir. Of what particular ground? Si Chokitbog, sir. Yes, sir. Yes, sir. So nandun ka mismo. Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Please narrate to us what happened. Mayroon ka presentation? Wala, sir. Pero may mga documents kami, sir, nadala dito. Yung sinabi, sir, nila, sir, na sir, na may mga physical abuses, may mga violations, sir. Kung meron silang sinasabi, sir, meron din kaming photos and video clips to prove our claims and to contradict their allegations, sir. Sige, go ahead. Sa actual operation, sir, nandun po mismo yung mayor ng, yung former mayor na father ng incumbent mayor ngayon, sir, na abogada, sir, yung barangay captain. Nandun po, sir, we took turns in seeing to it that there would be no abuses in the conduct of service of warrant of arrest, sir.
Ang mga tao natin sir doon sir, equipped with body-worn camera. Isa sir yung for recording purposes, isa sir yung real-time nakakapag-transmit sa aming ACP sir. Sa aming ACP sir, nandun po mismo yung mayor ng Malungon, yung dating mayor na father ng incumbent mayor ngayon, si Barangay Kapitan na nandito po ngayon, nandun din. Kasama po yung aming former regional director na retired Brigadier General Placer sir. Nandun po kami lahat sir. Nagpapalitan po kami sa pagpunta dun sa lugar. Yung mayor, dati pong mayor na father ng incumbent mayor ngayon na lawyer sir, yung barangay captain, at saka yung aking former regional director, tsaka ako po as ground commander. Nandun po kami mismo sa lugar sir. How big was your contingent? 700 hectares sir ang lugar sir na covered ng operations namin. 300 lang po yung pulis na ginamit namin. 300 lang. 300 lang. Yes sir, 300 lang po sir. What is substantial and reasonable number of personnel? 300 lang. Yes sir, 300 lang po. 300 lang. Opo sir, what is reasonable and substantial number of personnel to be deployed? What is substantial and reasonable for us may be excessive to them sir. Pero hindi naman sir sila ang magsasabi na excessive yung number at hindi rin po kami sir ang magsasabi. Yun namang sinasabi nila sir na excessive number. Yung excessive number naman sir, hindi naman po siya synonymous sa word na excessive force eh. Kasi 300 nga lang po yung ginamit namin sa 700 hectares na covered po nung area of operations namin sir. 300 lang po ginamit namin sir. 300. Opo sir, opo. You're raising your hand. Yes, sir. The problem with the declarations of Police Colonel Santiago is that it actually confirms our suspicion, Your Honor, that really the search in Kitbug was not attended by probable cause. Note that the warrant of arrest in this case, Your Honor, provided for a specific address, KOJC Central, Buhangin, Davao City. Now, in order for the police to have probable cause to search in Kitbug with 300 policemen, there must be belief, Your Honor, reasonable ground to believe that Pastor Apollo C. Kibuloy or any of the accused is there. Because that is the first requirement under Rule 113, Section 11. The problem is that with that also likewise, Your Honor, that many houses were entered. And Pastor Apollo C. Kibuloy and the 4 other accused could not have been in those more than 20 plus houses that were entered owned by the IPs po. Yun po ang problema po dun. Kaya nga, ang requirement po sa PNP operational guidelines, kung papasok ka po ng bahay, kailangan po kunin mo yung consent po ng may-ari. Hindi po nangyari po dito. Bigla na tinadyakan yung mga doors po nila at nakakatakot. Alas 4 ng umaga, 4:30 in the morning. Kaya nga medyo may namatay talaga the next day dahil sa takot. Kasi yung requirements under Rule 113 hindi talaga nasunod. Bago ka nga i-announce mo muna yung second requirement, i-announce mo muna yung purpose mo. Bakit ka kailangan pumasok? Pangatlo, maghingi ka ng permiso na papasok kasi ang warrant of arrest hindi po things ang hinahanap eh. Tao po. Oo. Pwede ka lang na pumasok sa isang struktura kung nagpaalam ka na doon sa may-ari. Lahat po dito, nandun yan sa kanilang PNP operational guidelines. Hindi po nasunod. Thank you. Thank you, Atty. Torion. Please continue. I disagree with the statements of the good lawyer of the KOGC sir. The consent was asked by the officer enforcing the warrant. It was freely and voluntarily given by them. We have photos, we have video clips, complete with transcript of conversation. Dapat nag-prepare ka ng Yes, sir. PowerPoint para pinakita mo Meron po kami, dito. We were graciously and cordially received by the by the members of the community. In fact sir, nung umalis po kami, Sinong pinaki-usapan ninyo na papasok kayo doon? Kanino kayo nagpaalam? na kasama po, nagpaalam din po kami sa before the actual operation sir sa local officials sir, kasama po ang mayor, yung former mayor. Yung Kasama bawat bahay na pinasok ninyo, nagpaalam kayo sa doon occupant? sa occupants sir, nagpaalam po kami sir. Hindi po kami pumapasok sir nang hindi po kami pinapayagan nung occupants kasi may So walang nangyaring tadyakan sa wala po pagkawan? sir, wala po sir. Sure ka? Yes sir, kasama po ang battalion commander sir sa operation sir. May mga cameras po kami, may mga drone din po kami during the actual operation. Recorded po lahat ng ginawa namin sir. We follow to the letters the district observance of the rules of operational procedure ng PNP tsaka sa rules of court sir. Okay, are you aware na
the following day may namatay, 2 tao. Yun pong sinasabi niyo sir na may namatay. Yung isa po doon sir, bedridden at may sakit po sir. Yun pong nagpa-interview sir sa KOJC na nung araw na di umano may mga harassment, may mga tadyakan. Meron din po kaming interview sa kanya during the actual implementation of the warrant of arrest sir na nagbigay po siya ng pahintulot na nakipagkwentuhan pa lang sir. Hindi ko lang po maintindihan kasi Ilocano po ko from Ma-play mo ano, yan? Ma-play mo yan? habang nag Mayroong kang kwan, sinong particular na personnel pumasok doon sa bahay nung may namatay? Meron po kaming listahan sir. Meron po kaming listahan sir. Dala-dala mo yung tao? Na Yung involved pangalan doon? lang po sir. Ha? Yung pangalan lang po Pangalan ng tao lang. pwede naming maibigay sir. At maidagdag ko na lang sir habang hinihintay po natin yung video clip sir. Nagpalit-palitan po kami sir ng local officials, si Mayor, yung former Mayor. Kaibigan niyo po yung Mayor doon. Alam ko sir kasi nung anniversary po nila, nung nagpunta po kayo doon, nandun din po ako sir. Nagpapalit-palitan po kami sir. Wala pong kasama po yung provincial director. Sinong mayor yun? Mayor. Si Mayor, yung babae sir, Okay, bigyan ko yun. yes sir, sandali sir. Mayor ng Malungon. Opo sir, sandali sir. Sandali po. Si Mayor Maria Teresa Constantino, sir. Yung Oo, kaibigan niyo yan. po, sir. Kilala ko yun. Kasama po siya, sir. Yung Nagbo-monitor. tatay niya kasama rin. Sir? Tatay niya na former mayor. Opo, sir. Nandun din po. Sa ACP, sir. Nagpalit-palitan po kami, sir, nila PD para ma-ensure po na walang mangyayaring abuses or human rights violation. Nung pag-alis namin, sir, ng 10 o'clock, ang pang-finale, sir, kaming dalawa na ni RD plus sir, yung retired na RD namin, nakausap namin, sir, si Mrs. Dumpit, yung pinaka-leader nila doon, in-entertain kami. Nagpasalamat sir na walang naging problema. Inaalok pa nga nila kami ng pagkain. Pati yung mga pulis namin sir naalok ng pagkain. Kaya lang bilin po kasi namin sir na wag magtatanggap ng kahit anong mga alok na pagkain. Nakausap ko sa si Mrs. Dumpit kasi sir yung apelyido niya medyo pamilyar sa pag sinabi kasing Dumpit sir from the Ilocano. north eh. Kaya inilocano ko sir nagkaintindihan konti. Wala po yung asawa niya noon. Nagpaalam po kami ng maayos at sinabi po niya sir na sir, kasi magiging tourist destination ito balang araw kasi napakaraming magagandang mga bulaklak at pananim. Kung pwede sana sir, pag dumating sa punto na gano'n, makapaglagay kayo ng outpost ng PNP dito. Kaya sinabihan ko sa yung provincial director, pag-aralan kung paano makapaglagay ng outpost ng PMFC doon sir sa Sitio Kitbog. Di mo sinabi na, hindi man kami taga dito, ma'am. Taga Region 10. Region 10 ka ba? 12 po sir, sakto po namin. Sa inyo pala. Opo sir, Okay. opo. Yes, Sa iyo pala. Yes. Region 12. yes sir. Yes, you're raising your hand. Ako dahil si William Lagunsay. Isa ko kablaan. Few flafos di kamo. Mga datflenok. Lingkod lang. Sige. Katong panahon pwede ko magbisaya. Sir, kasi Sige. hindi ako marunong magsalita ng Tagalog masyado eh. Makaintindi lang ako ng konti. Ang tinuod diya, nganong naapil ang amuang lugar sa paglusob nila sa mga pulis. Sa may tabay, wala separate na sa kuan, separate na sa compound sa KOGC, sa Kitbog. Nganong na may sundalo pa ingon dito. Alas 3:45 sa kadlawon, nako dito sa kumbalay. Sige gausig ang mairo. Tingala ko pagbangon nako, natindog nako dapin sa dalan. Doon sa kumbalay. Na nag-iwag og mga flashlight. Ingon sila sa sir, mga pulis ni. Nagingon ko nga, unsa may ilang tuyo? Unsa may ilang gipangita dinhi? Ang nadungog nako istorya sa kauban nilang mga pulis, kada balay upat. Upat ka pulis. Nya kay unom rami ka balay sa gamay namo nga lugar. Nagdungan ang upat-upat ka pulis paingon sa matag balay namo. Ang pulis nga upat diretso sa kuang balay, ang upat dito sa kay Papa, ang upat dito sa balay sa kung mga manghod. Tanan. Nya natudong tong isa ka pulis dito sa balay ni Papa nga naghigda, gipilit pa gyud si Papa nga ipagawas nga kabalo sila nga nagsakit. Moto nga dako kaya ang akong paghiubos sa ilang gimo. Iana pa nila ang puso sa Papa ni mo tong kuan, papa ni mo Papa na po. yung namatay. Oh.
Kanang ama-ama na ko pero siya ay nagpadako sa gikan sa akong pagkagamay. Akong papa. Pagka humana na sir, humana sila church. Nangatulog sila diya sa akong balay. Ako mang silang kuwan kay siyempre gingnan ako tong ilang leader nga tong upat silang nagsulod sa akong balay nga naguna. Wala nagtudlo si pastor sa mga diri kung away. Ang itudlo ni pastor sa mga diri pag-alagad sa Dios o paghigugma sa matag isa ka tao. Muna gitudlo ni pastor sa moa. Ingon ko kung wala si pastor, kining kitnog kabalo halos taga malungon. Ang mga lumad sa malungon. Diretso na tayo. Oh. Diretso na tayo kasi Oh. meron pa kong committee on appointments. Kailangan Sige, na check. ito. Ato nga tayo, Diretso lang tayo. Paano namatay yung tatay mo? kuwanto siya, Mr. Chair, na-trauma. Tungod sa kadlok, kay naghiga kami nga tong panahon na, nagsulod ang mga pulis. Sa iya sakit. Kanang kuwan siya, kanang natakig high blood. Atong akong asawa. So, totoo yun, bedridden na siya? Oh, atong wala pa yung mga pulis, wala pa to nahitabo siya ha. Before pumasok ang pulis, dati na siyang bedridden? Dili, wala pa. Hindi. Wala pa na yung sakit. Wala pa yung sakit. Ang akong papa. Oh, akong papa. Yung papa mo nga ang namatay. Pati ang akong asawa. Pati asawa mo. Opo. So, sinong bedridden doon sa dalawa? Asawa mo? Ako papa. Papa mo? Oo. Bedridden, ibig sabihin, talagang may sakit na nakahiga. May sakit pero gikan na sa doktor na ulian na siya. Yung asawa mo, wala. Wala'y sakit akong asawa. Sige nga, indirect mo, paano sila na-trauma? Kasi sigurado ako, pagkakatok lang, pwede ba kami papasok dito? Minahanap namin si Pastor Kibuloy. Wala sila Ano nagkatok. pa gano'n? Wala sila nagkatok, Chairman. So, paano ang ginawa? Sige. Oh, pag tindog na ko daplin sa kalsada kini nadungog man ko nga ingon sila upat-upat kada balay. Nisulod sila sa kong likod. Bago sila nag-ingon sa kuha, naami gipangita, nahuman na sila pangita sulod sa akong kwarto. Alas 3:45 sa kadlawon. Naghiga For the record, ibig mong sabihin na bago sila nagpaalam sa nakapasok na sa bahay mo, sila magpaalam kung nakapasok na sila. Siyempre, nagsunod sila sa kuha, nagdaplin sulod sa dalan. Nag-ana sila sa mga posisyon ko, alang-alang mo dagan ko, kayo, mo ko sila eh. Okay, sunod na lang sila sa kuha. Sunod sa imo ha. Pasok na sa bahay mo. Sulod, itanaw lang ako mga kwarto, dito sulod sa balay. Wala man sila nakita. Ang akong asawa naghigda pa. Okay. Akong gingon sila, sir, lingkod lang mo, kay mga tita. Nala, unang-una. Oo. Unang gingon. Pamilya, unang-una, condolence sa Oo. patay sa imong papa o sa imong asawa. Salamat. Condolence. Pasensya ka na. Kung namatay sila. Pag kumano to, nga to akong gingon nga, Mrs. pagbangon liya, kay kapoy na to sila si sir. Motong, pagbangon sa akong Mrs. murag wala siya kwan, wala jud siya. Motong, gipakape na kong uban nga kwan, nagsunod na tong nagdalag, pusil nga, pating daghanag bala, ni samot kahadlok ni Mrs. kay ngit-ngit pa. Pila sila kabok? Gihap Pila na po sila sir, pag buntag na, Hindi, sila kabok. yung pumasok sa bahay mo. Upat sila. Sige. Moto, pag kuhaan nila, sir, gipakape na sila, duharang na nga hadlok sila hapit, abin nila, ang mga tao dito kung kaning manghiluay og tao. Kami dili na among gimo. Muna tinod. Akong kahubsan, sir, nganong iyon ato man ang ilang gimo sa mga parting dagkana po silang dalon. Say, konsame, imay bandido mi, dito, kanang wanted yun mi nga nami traso sa gobyerno. Wala man may sala, sir. Ang akong kahubsan, ingon ana lang akong kahubsan sila ha. Paglakaw sa mga pulis, pag human nila katong duha, kaya nisigig panawag to ilang labaw nga nasa compound. Wala man gani mag-abtanay aning among kapitan. Pati si Mayora, wala man mag-abtanay. Dito pag adto nila kay dali kay sila dito. Mo tay impormasyon nako. Oh. Kung saan gibati sa akong asawa, murag nagkuan siya kanang nag-ana-ana mo kalit-kalit. Isa basig mo balik. Wala pa gyud pangalan. Bago nito kan pangalan tong isa sa kuha, abot na mi sa gitmo kani kuya ko sila pasaka. Unsa giingon niya sa kuha? Ako diay si Tatay William. Ako diay si Juan Enriquez ang imong tawag sa kuha. Okay, last. Enriquez. Oh, Enriquez daw ang iyang apelyido ba? Apelyido basta mo ra na iyang giingon sa kuha. Okay. Oh, muna akong giingon atong paghuman sa kuan sa mga pulis, nahitabo akong asawa.
Last video sa akong papa, nahitabo na po akong asawa, wa pa gyud ko kapil ug lubong sa akong papa, naa na po akong asawa. Hangtod karon ang ako ang gamay lang kulang para nga mabuang ko. Ano ka hospital ang akong giadto? Kung wala si pastor, hangtod karon magpatid-patid pa kog lata ng anang Davao. Mo na tugan ta mo sa tinuod. Sa akong gibati, namatay akong papa, namatay akong asawa. Unya, wa pa gyud tawong malasakit nga moingon sa kuha. Sir, pasensya lang gyud kay trabaho na mo ni. Wa gyud ingon nga makita nako. Pag adto nako sa mayor, wala na ko napsan si mayor. Ato kay kapitan, na si kapitan, wala ko na mutbot. Tagaan ko ani, gamay pang asukar. Wala kay nako marestro ang kuan sa akong asawa. Kay tungod kulang ko sa pinansyal. Dili na ko na ikaulaw. Karon ko lang, nag-read sila karong kadlawon, itong madaling araw. Namatay yung papa mo Tagugma na, sir. pagkaugma. Tagugma na. Unsa oras? June 10, June 11, namatay si Papa. 11 namatay. Oo. Tapos ang imong asawa namatay After sobra 1 week. Ha? Sobra 1 week. Bago siya namatay. Kay sa 1 week. kay wala na siya na mahimutang siyang bati, siyang lawas. Na-trauma siya. Na-trauma sa kada. Unsa pagka-trauma sa iya? Kanang sige rag ingon nga basig mo balik to sila, basig pamatyon ta dire kay wala to'y mga pangalan, basig mga MP ito. Kay wala yung mga pangalan. Ang ilang mga name, unsa dire, mga sulat dire. Sa ba to? Pulis ba to? Sa ba to? Sundalo to or MILF? Pero Mo tong ingon ni Mrs. kay sa una, mo niyang nabasa. gisipa ba siya? Gisumbag ba sila? Gipasakitan ba sila physically? Sir, adunay Ginoo, wala ko namutbot. Akong itugan tinuod. Sige, di. Wala sila nanipa. Wala amora na siya pag sunod nila sa kuha dito sulod sa akong balay. Akong asawa ng higda pa dito sulod sa muskit. Hangtod nga gisugo na ko siya ni bangon ito kay mag-initog tubig para kapakapihon ng mga pulis. Wala sila nang katong pultahan lang ni Papa mo tong ilang giingon og anaw pulit ang pusil. Sa pultahan sa balay sa Tigulang. Pultahan. Para. Portahan sa balas Gusto tigulang. nila pabangonon ng Tigulang. Pero gitutukan lang tigulang sel. Giana ang pusil dito sa Tigulang nga ng higda. Oh. Ang Tigulang na pugos og bangon halos ni apelog bangon ng iyang banig. Kaya siyempre 70 plus. Motong kahubsan ako nganong naabot sila og dito sa ako sa amuang panimalay nga dili man to maapil sa ilang sulong sa ilang unsa kay pastor man lang ilang gipangita nga pila man sila ka milyon nangita ka pastor nga siya si pastor man lang isa. Dagan salamat. Thank you. Salamat again na condolence ha. Condolence sa nahitabo. Condolence.